Yan, tumutunog na siya. Ibig sabihin, nasira na itong big pin sa ilalim mga grasa ito. Kasi may stick bearing ito sa ilalim. Isa-isahin ito mga grasa para may share ko sa inyo kung paano ma-symbol mga grasa. May paraan ito, may technique ito mga grasa sa pag-symbol. Okay? Itong counter shaft is dito lang yan ilalagay. Okay? Yan ang kanyang posisyon. Yan ang kanyang posisyon mga grasa. Okay? Yan ang ilagay. Para mas madali lang. Ito ang lamang loob ng makina mga grasa. Ito ay isang makina ng RS125. Okay, ito ang kanyang lamang loob. At ito ang makina na ating pinapilitan ng cylinder block kasi yung stud bolt ay mayroong issue mga grasa, kinakalawang. Shifting drum, shifting fork, main shaft, counter shaft. At ito ang kanyang kickstarter spindle assembly. Okay. Basta muluwag din na din hada. Yan, tumutunog na siya. Ibig sabihin, nasira na itong big pin sa ilalim mga grasa ito. Kasi may stick bearing ito sa ilalim. Palitan natin ito na side bearing. At saka connecting rod. Ito, lilinisan man natin ito mga grasa. Isa-isahin ito mga grasa para may share ko sa inyo kung paano ma-symbol mga grasa. May paraan ito, may technique ito mga grasa sa pag-symbol. Okay? Okay, bali ito ang mga parts ng makina mga grasa. Bali dito, bubuuhin muna natin itong kanyang transmission mga grasa para may share ko rin sa inyo kung paano ito gear to gear assembly itong bawat mga gear mga grasa. Okay, sundan nyo lang kasi full video ito mga grasa para malaman din ninyo, may share ko sa inyo kung ano ang bawat pistuhan, ilan ang mga ngipin, kung saan siya nakalagay mga grasa, kung ano ang kanyang posisyon sa mga gear mga grasa, kasi mahirap ang transmission gear assembly mga grasa pag hindi mo alam kung ano ang kanyang mga posisyon at kung ano ang kanyang mga ngipin mga grasa. Okay, simulan natin mga grasa. Okay, bali ito ang sa kanyang transmission assembly. Ito ang sa kanyang counter shaft at ito naman sa main shaft mga grasa. Ito ang kanyang shifting fork assembly. Ito ang kanyang shifting drum, shifting at itong kanyang shifting fork. Okay, simulan natin sa pag-assemble dito sa ating counter shaft mga grasa. Okay, ang palatandaan ng counter shaft is dito nakalagay yung ating lagayan ng engine sprocket. Dito yun mga grasa. Yan. Yan ang kanyang posisyon. Then ito may snap-ring ito mga grasa. Hindi ko na lang ito tinatanggal para mas madali na lang kasi hindi naman kayo malilito nito mga grasa kasi nakatalikod dito sa lagayan ng engine sprocket. Ito ang kanyang posisyon. Dito may studs dito. Tapos mayroon siyang spline washer. At mayroon siyang snap-ring mga grasa na nakalak. Okay, ito ang kanyang snap-ring. Tulad nito, mayroon siyang snap-ring. Bago ang at ito rin mayroon siyang spline washer sa ilalim ng snap-ring. Okay, ito ang kanyang port gear mga grasa. May 24 teeth po ito. 24 na ngipin. Okay, ito ang kanyang port gear. Ang kasunod naman is itong kanyang third gear mga grasa. Okay. Take note, yung sa may 6 na studs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito naman 1, 2, 3, 4, 5. May 5 itong studs sa kabila mga grasa. Itong 6 na studs is ito. Yan ang kanyang posisyon. Yan. Yan ang kanyang posisyon. Kasi pag biniliktad mo, hindi yan papasok. Yan. Hindi yan kakagat. Okay. Okay, yan ang kanyang posisyon. Okay, ang kasunod naman is ito namang kanyang washer mga grasa. Okay? Maglagay ng washer dito. Yan. Bago itong first gear natin na 35 teeth. Okay? Ito ang first gear, may 35 teeth mga grasa. Okay, yung bandang may lalim sa ng may gear is dito lang yan iharap. Yan ang kanyang posisyon. Yan. Okay. Then ito ang kanyang bushing. And then tapos itong kanyang washer. Okay, yan. Yan ang kanyang posisyon. Okay. Ito ang washer. Then ito naman ang kanyang cooler. Okay. Lagay mo na ang washer mga grasa. Itong truss washer.
Okay, dyan. Then tapos, itong cooler. Then ito naman ang second gear mga grasa. Okay, ito ang second gear. May 31 feet teeth po ito. May tatlong put isa ng ngipin. Okay, ito ang kanyang spring. Mayroon siyang friction spring. Dito mga grasa, yan ang kanyang friction spring. Then ito ang kanyang drum lock plate. Okay, ito ang kanyang drum lock plate. Then, yan ang kanyang posisyon. Okay, ito ang kanyang posisyon mga grasa. Yan. Yan. Okay, lagay lang dyan. Yan. Yan ang kanyang cooler. Tapos, yan ang kanyang posisyon. Okay. Yan ang kanyang posisyon mga grasa. Okay, ito ang counter shaft gear assembly. Okay, dito naman tayo sa main shaft assembly mga grasa. Okay, ang palatandaan ng main shaft gear assembly is mayroon siyang gear na nakapix dito. Okay, ang number ng ngipin ng main shaft gear assembly, ito ay first gear. May 14 teeth po ito mga grasa. Okay, may 14 ng ngipin. Okay, ito ang kanyang third gear. Ito ang kanyang third gear mga grasa. May 20 teeth. Okay, mayroon siyang 20 teeth mga grasa. Okay, tingnan. Yung third gear is yun mga grasa, nakatalikod yan sa may gear na nakapix. Yan ang kanyang posisyon. Then tapos lagyan ng spline washer. Okay, maglagay ng spline washer. Then snap ring. Okay, ito ang kanyang snap ring. Ilagay lang ang snap ring dito mga grasa. Okay, ito ang kanyang snap ring. Okay, ito ang fourth gear mga grasa. Okay, take note, mayroon siyang limang studs. Okay, dito sa kabila sa ating fourth gear is mayroon siyang 4, dito may 5. Okay, yan ang kanyang posisyon. Yung 5 na studs dapat magkaharapan sila. Okay, yan ang kanyang posisyon. Okay, yan. Para pumasok siya. Kasi pag binaliktad mo is hindi yan papasok. Yan, hindi yan kakagat. Okay, yan ang kanyang posisyon. Okay, ilagay ang snap ring dito. Okay, then tapos ito namang gear. Yan ang kanyang posisyon. Ito ang kanyang second gear mga grasa. Okay, ito ang kanyang second gear. Mayroon siyang 2 po ng ngipin, 20 teeth. Okay, din kasunod ang washer. Okay, ito ang kanyang washer. Yan. Okay, yan ang kanyang posisyon mga grasa. Okay, ito ang first gear, may 20 teeth. At ito naman ang fourth gear, 26 teeth. At ito naman ang third gear, 20 teeth. At ito naman ang first gear, 14 teeth. Okay? Dito naman sa counter shaft, ito ang kanyang first gear, 35 teeth. Then followed itong kanyang third gear at 23 teeth. At ito naman kanyang fourth gear, may 24 teeth. Then last itong second gear, 31 teeth mga grasa. Okay? I-assemble natin ito mga grasa. Okay, sa pag-install ng ating gearbox o ating transmission assembly is unahin natin paglagay pabalik itong kanyang counter shaft assembly mga grasa. Okay, sa paglagay pabalik is kunin lang ito mga grasa, pull out lang muna para mas madali lang mga grasa. Okay, sa itong counter shaft is dito lang yan ilalagay. Okay, yan ang kanyang posisyon para mas madali lang. Din tapos ito naman ang main shaft assembly. Yan ang kanyang posisyon mga grasa. Okay, yan lang ilagay para mas madali lang. Din tapos ilagay pabalik itong ating second gear mga grasa, may 31 teeth. Yan ang kanyang posisyon. Okay, para mas madali lang. Okay, yan ang kanyang posisyon mga grasa. Okay, din tapos ito ilagay itong ating kickstarter spindle. Okay, yan ang kanyang posisyon. Okay, yan. Okay, sa paglalagay pabalik ng ating
shifting fork. Take note, may marking na L, ibig sabihin left, at may marking na R, ibig sabihin right. Itong right fork, itong may marking na R, is iharap lang dito sa ating counter shaft mga grasa. Itong may lagayan ng engine sprocket. Okay, iharap lang dito sa mayroong sliding gear. Okay, yan lang. Yan ang kanyang posisyon. Dito naman may marking na left, ibig sabihin left fork, mga grasa, iharap lang dito sa main shaft. Okay, itapat lang dito sa may sliding gear mga grasa. Okay, yan ang kanyang posisyon. Okay, yan ang kanyang mga posisyon mga grasa. Yan. Then, tapos, yan lang mga grasa. Itulak mo lang dito sa may bandang gilid. Then, tapos, ilagay itong kanyang shifting drum. Okay. Itong shifting drum, itong lagayan ng ating contact sa ating neutral light indicator sa ating dashboard. Okay, yan ang kanyang posisyon. Ayan. Tapos mga grasa is ito, itapat lang dito sa, yan, tapat lang dyan. Yan. Tapat lang dito mga grasa. Okay, tingnan natin. Tapat lang sa kanyang lagayan. Okay. Tapos ganoon. Okay, lagyan natin itong kanyang shifting lagay itong shifting shaft. Okay. Okay, yan ang kanyang posisyon mga grasa. Okay, yan ang kanyang posisyon. Okay, yan. Tapat lang itong kanyang shifting drum lock plate dito sa kanyang lagay ng drum. Okay, yan. Tapos ilagay natin itong kanyang connecting rod. Ito mga grasa, yan ang kanyang posisyon. Okay, ito ang kanyang posisyon mga grasa. Okay, yan. Left side crankcase. Okay, ilalagay lang itong maliit na pin na siyang mag-lock ng drive gear ng oil pump. Para maikot itong oil pump, isitapat lang itong lagayan ng pin ng drive gear. Okay, yan ang kanyang posisyon. At itong cooler na to ilagay lang sa main shaft. At ito naman ang gear shift spindle, ilagay natin dito mga grasa. Ito ang kanyang assembly. Okay, ito ang shifting drum pins at ito naman dalawa, ito ang plate pins. Ito ang kanyang posisyon. Okay, ilagay natin ito mga grasa. At itong sakit bolt, dito lang yan ilagay mga grasa. Okay, dito lang yan ilagay itong sakit bolts. At itong dalawang plastic cooler, dito lang yan sa kick spindle ilagay. Take note, may marking na out sa ating spring retainer. Nakaharap yan lang sa paglalagay sa ibabaw mga grasa. At ito naman ang kick return spring. Ilagay lang itong cooler sa gitna mga grasa. Din ilagay lang ito sa kick starter spindle. Okay? Position lang yan sa retainer. Itong spring. Okay? Ito lang ang kanyang paglalagay. Okay? Ito ang kanyang posisyon mga grasa. At ito naman ang clutch outer housing. At huwag kalimutan itong washer. Ilagay lang dito mga grasa. Bago ito ilalagay itong ating clutch plates at clutch lining assembly. At huwag kalimutan naman itong ito ang clutch outer guide, ilagay lang dito mga grasa. Ito ang centrifugal clutch assembly at ito ang clutch drum. Din ito naman ang sub gear at ito ang kanyang primary drive gear mga grasa. At ito naman ang with seat clutch assembly, with shoe. Itong tatlo mga grasa ito. O yung tinatawag natin na clutch width assembly. Okay, ilalagay natin babalik ito mga grasa. Okay, tandaan, itong dalawang gear na ito, ang drive gear at saka ito mga grasa, is dapat magkatapatan ito bago ito ilalagay mga grasa. Okay, sundan nyo lang mga grasa. Okay, ganyan lang ang paglalagay at ito ang ganyang posisyon mga grasa.
At ito ang clutch centrifugal cover. Then okay, balik man natin itong clutch lifter bearing. At tandaan itong clutch brake na ito ang point mark niya ay dapat itapat lang dito sa ating gear shift spindle, itong marking na to. Okay, itapat lang itong marking. Okay, ganyan lang ang pagkalagay mga kagrasa. Kasi magkaroon ng malfunction ang putlas natin pag di natin matapat itong dalawang point mark na ito. Okay, ito ang clutch lifter complete. At ito naman ang kanyang spring. Then, ito naman ang clutch lifter ball. Okay, ito ang kanyang position mga kagrasa. Okay, bago ilagay itong right side crankcase cover is huwag kalimutan maglagay ng gasket mga kagrasa para hindi mag-liking ang ating oil. Okay, ito ang timing chain guide o yung tinatawag natin na cam chain guide mga kagrasa. At ito naman ang kanyang timing chain. Okay, take note, ito ang piston. Ito ay may marking na in dito, pero ito ay hindi na, kumukupas na. Ibig sabihin, nakaharap yan sa carburetor o yung sa bandang intake valve mga kagrasa. Okay? Okay, ito naman ang kanyang cylinder block mga kagrasa. Ito ang bagong pinagpalit natin. Kung naalala nyo, ito ang block na pinagpalit kasi na problema itong cylinder stud bolt mga kagrasa sa isang block mga kagrasa. Kaya binibiyak ko na lang ito ang bago mga kagrasa. Okay, ito ang cylinder block na ating pinagpalit na bago. Okay, bago ilalagay ito papalik itong cylinder head, maglagay ng gasket mga kagrasa. At huwag kalimutan ang gasket maker bago ang cylinder head para hindi mag-leaking mga kagrasa. Okay, ito ang cylinder head ng RS125 mga kagrasa. At mayroon siyang apat na nut sa kanyang stud bolt mga kagrasa. Okay, higpitan muna natin. Mga kagrasa, dito na tayo sa pagsagawa ng TDC o top dead center o yung sasagawa ng timing mga kagrasa sa mechanical at electrical sa kanyang pag-ignite sa combustion chamber mga kagrasa. Para hindi magkaroon ng malfunction ang kanyang ignition system is ito isagawa natin ang TDC o yung tinatawag na top dead center, yung pagsagawa ng timing mga kagrasa. Okay, bago natin gawin is ito mga kagrasa, higpitan lang ito mga kagrasa. Ito mo lang pa clockwise, yan, ikutin mo lang. Pag na-fill mo na na-pull ng paikot, yan, para lumuluwag itong ating timing chain mga kagrasa. Okay, higpitan lang. Okay, para lumuluwag ang timing chain at yun ay hindi tayo mahirapan sa paglalagay ng ating camshaft sprocket. Ilagay itong kanyang shaft, itong kanyang reduction gear ng ating starter, reduction gear. Ito ang drive gear, ito ang reduction gear. Din tapos ilagay itong cooler. Okay, mga kagrasa, dito na tayo sa pagsasagawa ng ating tinatawag na TDC o yung pagtatap ng piston during the compression stroke mga kagrasa. Dito na tayo sa pagsagawa ng top dead center o yung pagsagawa ng timing sa kanyang electrical at mechanical na insakto ang kanyang pagsabog sa ating combustion chamber mga kagrasa para hindi sa magkaroon ng malfunction. Kaya kailangan na may tama ang ating timing mga kagrasa o pagtatap ng piston para yung pag-deliver ng kuryente ay insakto naman sa kanyang compression stroke ng ating piston. Para yun ay hindi magmalfunction ang ating ignition system at mechanical system. Magkaroon sila ng running mate mga kagrasa. Okay? Isagawa na natin. Okay, ito ang kanyang wood drop key o kunya ng ating crankshaft para hindi umiikot ng flywheel. Okay, ipasok lang itong flywheel mga kagrasa. Yan. Okay, naipasok na natin ang flywheel. Ang kasunod naman gawin is, ang kasunod naman na tandaan is ito mga kagrasa, ito ang timing T-mark sa ating flywheel. Mayroong marking na T. At ito naman, ang kanyang may marking dito sa gilid ng flywheel. Naka-align yan dito sa ating wood drop key mga kagrasa. Okay?
Itong marking na ito, nakalayan yan dito sa ating wood drop key. At ito naman, ang marking na ito sa ating makina, itong marking na ito is dapat magkalayan itong dalawa mga kagrasa. Itong marking sa flywheel at saka ito. Then, pag naalayan na yan, is wag nang ikutin ang flywheel para hindi mag-iba ang kanyang timing, ang kanyang alignment. Then ito, pwede natin ilalagay ang ating camshaft. And din ito, pwede natin ilagay ang ating camshaft sprocket. Okay? At ito namang palatandaan ng camshaft sprocket na ito, itong timing o mark na ito sa ating camshaft sprocket. Sa paglagay natin sa ating TDC o pagsagawa natin sa ating TDC, sa paglagay natin dito is kailangan magkalayan itong dalawang marking mga kagrasa. Okay, take note ha, wag lang galawin ang flywheel para hindi mag-iba ang kanyang timing o alignment sa mga marking mga kagrasa. Okay, ito ay magkalayan itong dalawa. Okay, ilalagay natin since napaluwagan natin ang ating tensioner mga kagrasa. Okay, ilalagay natin. Kailangan magkalayan itong mga marking mga kagrasa, itong dalawa. Okay. Tingnan natin, check natin. Okay. Yan, nagkalain. At saka ito. Okay. Sa ganitong posisyon mga grasa is okay na ito. Tama na ang pagsagawa natin sa ating TDC o pagtatap ng piston during the compression stroke mga grasa. At yung kanyang timing is insakto na mga grasa. Kaya pwede natin ilalagay itong ating bolts ng ating camshaft sprocket. Okay, pagkatapos may kabit itong dalawang bolt ng camshaft sprocket, i-release lang itong post cam tensioner para humigpit ang ating timing chain mga kagrasa. Ikutin lang pag counterclockwise. Okay, ito na ang ating pinitan ng cylinder block kasi kinalawang at pinalitan ng kuniktiran. Ito, subukan natin itong panda rin mga kagrasa. Yan na. Okay, sana mayroon kayo tutunan sa mga video ko ito mga kagrasa. Maraming salamat po, breakdown po mga